Manoy pinagbantaan ni Pangulong Kuting Jr. ang buhay ni Vice Presidente Inday Sara Duterte. Ang balitang ito ay lumabas matapos ang ilang ulat na nagkaroon umano ng mainit na sagupaan sa pagitan ng Pangulo at ng Vice Presidente sa isang pribadong kulong. Ayon sa mga nakarinig, nagbitiw umano ng matitinding salita si Pangulong Kuting na ikinabahala ng kampo ni VP Sara. Sa gitna ng mga kontrobersiyang ito, nagbigay ng babala si Senadora Amy Marcos, kapatid ng Pangulo kay VP Sara. Ayon kay Sen Amy, dapat mag-ingat si VP Sara at maging maingat sa kanyang mga kilos at salita upang maiwasan ang paglala ng sitwasyon. Bigyan din ni Sen Amy na mahalaga ang pagkakaisa at pagkakaintindihan sa pamahalaan upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa bansa. Dagdag pa niya ang anumang hindi pagkakaintindihan ay dapat agad na maresolba sa maayos at mapayapang paraan. Sa kabila ng mga aligasyon, naglabas ng pahayag ang Malacanang na itinatanggi ang mga paratang laban kay Pangulong Kuting. Ayon sa kanilang pahayag, walang katotohanan ang mga balitang ito at ito isang malaking maling interpretasyon lamang sa mga pangyayari. Patuloy pa rin nilang pinapanatili ang kanilang panawagan para sa pagkakaisa at kooperasyon sa lahat ng sangay ng pamahalaan. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Amy Marcos, alam mo na ang kapatid mo, lango, bangag. At ikaw mismo, Amy Marcos, ang nag-text, nagsabi sa akin, noong 2022, na inuutusan ba, inuutusan, kay Pebbles ba kumukuha ng shab-shab si Lisa? So, ibig sabihin may knowledge ka. You know that story? Kukwento ko lang. Okay? Para lang maalala natin. Nung ako po ay nagsalita dito, dahil nakita ko na bangag ang gobyerno, August of 2022. Bago ako nagsalita ng mga ahas-ahas, tinext kita, Amy Marcos. Ang sabi ko sa'yo, nakumanang. Dahil si Pebbles Salakera, magdadadakdak din sa kanyang social media. Thank you, Mother. Sabi ko, manang, dahil ako noon ay budol na budol pa at hindi ko matanggap na si Marcos Jr. ay mambubudol, tinext kita, Senator Amy. Manang, ano ang sabi ko sa'yo? Manang, si Pebbles ay mayroong ipapasabog. Okay? May ipapasabog, may expose. Hindi ko sinabi, mga kababayan, kay Senator Amy Marcos kung ano yung sasabihin ni Pebbles. Ano ang sagot mo sa akin? Ano yun, Maharlika? Yun ba yung sa kanya ba kumukuha ng pulburon, yung shab-shab, yung medyo mamura ng shab-shab si Lisa? Wala akong sinabi about pulburon during that time. Wala akong sinabi tungkol shab-shab. Ikaw ang nagsabi niyan sa akin na, Maharlika, si Lisa Tanasba, yung in-law mo ay kumukuha ng murang pulburon kay Pebbles. Paulit-ulit namin pinagsabi. Kaya alam mo na ang kapatid mo ay sinusuplayan ni Lisa ng pang-addictus benedictus kasi pare-pareho silang bangag. This is the time now na magsalita ka dahil pupuruhan ka. Puruhan nyo nga, mga kababayan. Yan, mambubudol ka daw, Amy Marcos. Puruhan nyo burahin nyo na. Murahin nyo na ng jutang Genines. Wala kang aksyon eh. Eto, gugurgurin na yung mga bata. Gugurgurin na ang mga Pilipino. Ginugurgur na kami lahat eh. Ganun. Kung hindi ka magsasalta, which is wala kang utang na loob sa Pilipinong sumuporta sa inyo, not only kay Duterte, dahil, kaya naman, napalibing yung tatay mo, yung tatang mo. Dahil din sa clamor namin ng mga supporters ninyo, dahil sa gusto namin. Not only, malaki pa sa salamat kay Pangulong Duterte. Ano na ngayon? Ito ba talagang patutunayan mo, Senator Amy, na ang mga dilawan nakakampi na ngayon ng mga bangag ay talagang kayo ay manggugurgur ng tao?
magnanakaw, which is true. Lahat ng kabalbalan nasa inyo na. Ano, magbubulahan naman na tayo dito? Oo, nag-i-expose ka sa pinsan mo o sa kapatid mo. Oh, ang kapatid ko napapaligiran na ng demonyo. Sinong demonyo? Hindi mo nga mapinpoint kung sinong demonyo. Eh alam mo naman, ang demonyo mismo, yung asawa. Takot ka ba? Di ba? Ano ginawa mo dyan? Di ba? Buisit na buisit ka dyan kay Lisa. May mga panahon nga na gusto mong bigyan ng pang-shopping yan dahil walang dugyot yan, walang pera. Anong sabi mo dyan? Ayon sa ating puting ahas. Gusto mo bigyan ng pang-shopping para gusto mong mawala na lang si Lisa Tana sa ano? Sa Pilipinas dahil stress na stress ka sa kadyotahan niya? Huwag na tayong maglokohan, Aimee. Magsalita ka. Kung talagang ikaw para sa Pilipino, sabihin mo sa taong bayan yung sinasabi mo behind the scene na yung kapatid mo ay addictus benedictus. Ikaw, hindi mo nga ma-deny-deny dahil kung totoo ang kapatid mo ay hindi nag-addictus benedictus o hindi nagpupulburon. Bilang isang kapatid, kahit ano pa ang kontrobersya ang kinaharap niya, ay magsasalita ka. Kung ano yung tapang mo sa group chat, kung ano yung tapang mo behind the scene, kung ano yung ine-etchos mo sa mga party-party, sabihin mo sa taong bayan. Dahil itong BFF mo na si Inday Sara ay ginugurgur at pati mga anak idadamay. Not only Inday Sara, ang buong Pilipino. Kaya kung nakikinig man si Inday, I don't know kung nakikinig siya, huwag ka nang magtiwala sa mga taong mambubudol hanggat hindi naninindigan sa tama. Dahil ikaw, Inday, nag-partner ka dyan, pati kami na, well, hindi kami nadamay dahil ako supporta talaga ako ng bangag. Tuwang-tuwa ako noon nung sinabing marriage made in heaven. Ito na ang pinaka-demonyo sa lahat ng demonyo. Mga kababayan. Imagine mo, in the past, nung panahon ni Duterte, ginawa niya ba to kay Robredo? Ginawa ba ni Duterte to kay Leni, natanggalan ng mga security? Kahit na si Leni Robredo ay nagdadakdak sa national media, no? Sa international, nagdadakdak na tungkol sa panira kay Duterte na war on drugs. Diba? Ano ba tinarget dun sa war on drugs? Diba yung mga malalaking polboronic na ngayon ay bumabalik sa panahon ni Bangag? So, galit kayo kay Duterte nung time na yun. Diba? Dahil pinabayad ni Duterte ang Dunkin Donuts, Mylong, yan sila, Lucio Tan, dahil pinabayad sila ng taxes at pinakabinabangan nyo. And that was pandemic, pre-pandemic pa yan. Diba? If you compare yung life noon, pre-pandemic, now, mas malala ngayon, walang pandemic. Kasi ang tunay na pandemic ay nandyan sa loob ng Malacanang. Patuloy na kumakain para silang mga bakterya na kinakain kayo dahan-dahan at ginugurgur ang buhay ninyo. Next. Ang sabi ni Inday? Isa-isahin niya. Sabi niya, ngunit may problema ako sa mga kasinungalingan. Ito daw yung mga kasinungalingan ni Marbil. Number 1, ang Vice President Protection Division or VPPD na sa ilalim sa PSPG ayon sa utos ng NAPOLCOM ay sadyang ginawa para hindi pakialaman ang mga tulad mo, ang security ko at mga susunod na Vice Presidente ng bansa. Malinaw ito sa dokumento ng NAPOLCOM PNP. Ayan, kinounter na sila ni Inday. Kasi, pinakikialaman nila. Diba? Bakit nila pinakikialaman? Ang bottom line yan, utos ni Bangag at ni Lisa na targeted si Inday. Kung si Marbil lang, hindi yan gagalaw. Ang lahat ng ito ay utos ng mga satanas sa Malacanang. Kumilos na kayo, sabi ni Tekla. Kumilos na kayo. I think dito sa speech ni Inday, kung si Inday Sara, ay halal ng bayan, totoong halal ng bayan, 32 million, kumpara dito sa halal ng Smartmatic, ay ginaganito ng mga ulupong. Sino ka? Paulit-ulit kong sinasabi, mga palangga. Delikado ang buhay ni Inday at ang kanyang mga anak. Kung delikado ang buhay ng Vice Presidente, mas delikado ang buhay mong ordinary citizen. Sabi ni Inday, he said,
Hindi pa, ito yung kasinungalingan ni Marbil. He said, local police also augment Duterte's security every time she visits provinces. Okay? Ngayon sabi ni Inday, kaya nga may BPPD para walang hablutan at hindi maabala ang trabaho ng local police. Kasi ito nga gagawin nila magsisinungaling na kunyari ito masyadong naapektuhan yung mga pulisya na hinahablot, hinugot na lang kapag pag pumunta si Inday sa mga kanyang sa mga visit or let's say ano man yung mga engagement niya. Buwa ka ng ina si Marcos Jr. Eto mga kababayan, let's talk about that police. Ang mga kaklase ni Lisa na mga mukhang tilapia, okay? Ang mga kaklase ni Kuting na mga adictos benedictos, ang mga kamag-anak, lahat ng mga demonyo, bit-bit nyo kahit sa Amerika, sa Europa, dito lumalamon kayo, kaba ng bayan, pera ng bayan yan, not only that. Pati mga kabit-kabit lahat, pinupuno nyo ang eroplano, okay, ng PAL. Baka ang PAL ngayon ay nabibigyan na naman ng tax holiday everyday. You'll never know. Diba? So, ngayon, mga kababayan, pinupuno nila para kunyari madami silang audience, si Bangag kapag sila ay pumunta. Tapos itong vice presidente na halal ng bayan at nasa batas na siya ay proteksyonan dahil siya ay vice president. Tinatanggal, pinagtitripan ng mga jutang ginimes na ito. Number 3. Ito daw kasinungalingan. We requested the office of the vice president for a possible pull-out of our 75 personnel because we really need our personnel on the ground in the National Capital Region, and they agreed. We really need. Okay? Basta nagsagot ni Inday. Walang request na nangyari. Sinabihan lamang ng PSPG ang OVP na kukunin nila ang mga personnel. Hindi na kami nakipagtalo dahil ikaw naman ang batas, di ba? Okay. Kasunod nito ay lumabas na ang relief orders na utos mo. Ito ay base na rin sa dokumento ng PNP. Okay? So, pinatunayan na hindi sila nag-request. Yun ay initiative ng boss mo, Marbil. Huwag mong pinagloloko kami, ako, lahat dito, na ito ay action mo lang. Inuutusan ka ng bangag mong amo. Ay, may Marcos yung kapatid mo. Pariwara na, pinapariwara ang bayan. Ginagago yung lahat ng Pilipino. At ito ngayon, ang BFF mo, mga palangga, ang BFF mo, na si Inday na nagluklok dyan, nakapagbalik sa Adictos Benedictos, gustong gurgurin, hindi lang siya, kundi ang kanyang mga anak. Ano, Amy? Tatahimik ka na lang ba? Pupulutin ka rin sa Anodoro. Pare-pareho kayo, di ba? Pare-pareho kayo. Or, dadalhin mo na lang ba sa libingan mo ang lahat ng kademonyuhan? Or sanay ka naman Kaya kayo binigyan ng pagkakataon namin dahil akala namin itatama nyo ang mga kamalian ng tatay mo. Ano, ipagpapatuloy mo ang pagbubulag-bulagan, Amy Marcos, dito sa BFF mo na nagpabalik-balik kayo sa Davao para mag-partner lang dyan sa jutang ginimis na unit team na yan? Ano, Amy, gusto mong magurgur ang bawat Pilipino? Punyeta. Ito, ang kasinungalingan ni Marbil. We don't see any threat against the Vice President. So we need to reduce the people if they want more. Then we will add it if they request. Stop muna ako dyan. Hindi ko muna babasahin kay Inday. Walang threat? Walang threat kay Inday? Marbil? Ang threat nanggagaling mismo kay Lisa at saka kay Kuting. Dahil sila kay Tambaloslos. Last year pa lang, the moment pa lang na maupo si Bangag, ang tatargetin talaga nila si Inday at ang mga Duterte. Walang threat? Paano naging walang threat yan? Vice President yan. Laging may threat yan. Official yan.
Kung ikaw ngang ulupong ka, napapaligiran kayo ng mga pulis, ilan pulis mo? Ha? Dahil may threat kayo, saan ang gagaling ang threat ninyo? E di sa mga kapwa nyo ulupong, di ba? Sa kapwa nyo ulupong na mga dinodrobo nyo, maari sa inyo, inuunsin nyo sa inyong mga polvoron business. Diyan kayo takot. Pero kung hindi lang traidor ang labanan, ay ako, kung hindi lang traidor ang labanan o patalikod, kahit mano-mano, ang mga Bisaya, hindi kayo uurungan. Kahit ikaw, Marbel, kahit sabihin mong pulis ka, kaya ko yung pitikin yung itlog mong puti. Isang ganun ko lang yan. Tanggalin mo lahat ng armas mo, magmano-mano tayong dalawa. Isang pitik ko lang yan. Tatalsik yan. Pero definitely, kailangan ng security ni Inday. Jotan Ginasi, papaliwanag pa ba yan? Kasi may threat everyday, may threat sa buhay niya. Saan nanggagaling ang threat? Sa mga bangag na katulad nyo. Sagot ni Inday, hindi ba't merong malisyosong pagpapalabas ng video footage nung ako ay nasa NAIA? Ito yung pinag-usapan natin kina. Kuha sa isang lugar kung saan pawang mga empleyado lamang ng paliparan at piling mga tao ang maaaring nandoon. Hindi na baling ako, ngunit nakuha at naisapubliko rin sa naturang video ang aking asawa at mga menor de edad na anak na naging isang malaking banta sa kanilang seguridad. Lahat kasuhan ni Inday ito kung sino nag-leak. Okay? Sabi ko sa inyo, ang nag-leak niyan, mga bataan ni Lisa, kasi the same thing na pag-leak nila palangga ng aking US passport nung ako ay pumunta dyan noong 2022. Nileak nila sa mga dugyot pero later on tinake down nila. Ganyan po ka, sabi ko nga, vindictive, juang, itong si Satanas at itong si Bangag. Ganyan mga kababayan, kapag ang tao ay sunog na ang utak ng pulburon at puro kagahamanan lamang nasa isip, wala na pong konsensya yan. Itim na ang kanilang puso. Kaya nga, di ba, ang nakikita nyo, tatay, ginurgur ang ganyan, nag-amok, ganyan-ganyan. Okay? Kasi addictus benedictus. Kasi wala na sa tamang kaisipan. Ano ang dahilan kung bakit ang inyong mga kapitbahay dyan sa Pilipinas, kung bakit naghuramentado? Anong unang dahilan? Sabog sa pulburon. Dalipasan ng gutom. Sino lahat ang may kasalanan nito? Gobyerno. Okay? Although, syempre, may kasalanan ng isang individual kung bakit siya nalulong sa ganitong klaseng pinagbabawal na pulburon o kung ano pa man, pero napakalaki ng role ng gobyerno dahil ang pera ninyo nandiyan. Kaya nga nung panahon ni Duterte ay 1 million ni-rehab na mga addictus benedictus. Maraming nagbago, meron naman may bumalik. Kasi you cannot perfect the world. Diba? Ibig sabihin, at least ginawa niya na i-rehab na yung mga kaibigan, kamag-anak, diba? Makakilala natin na makapagbalik buhay, makapagbalik sa normal. Pero kapag itong gobyerno mo ay bangag, katulad ni Kuting, na patuloy ay may Marcos, ikaw na naman, na patuloy na dumudugo ang ilong ng kapatid mo sa kasisinghot, madidiskaril ang bayan, mapapahamak ang bayan. Now, ano sabi ni Inday? Bukod pa rito, kamakailan lang ay nagtungo rin ang mga operatiba, ito, ng PNP sa lugar kung saan ako nakatira upang mag-casing. Pilit pang inaalam kung nasaan mismo ang bahay na inuupahan ko. Bahay kung saan rin nakatira ang aking mga anak. Kung hindi ito napigilan ng mga nagmamagandang loob na opisyal na Homeowners Association, hindi ko na alam kung ano pa ang mangyari. Bakit sila magkikasing? Ano ang kaso ni Inday? Ha? Bakit sila magkikasing sa bahay ni Inday at nandoon pa yung mga anak? Utos na naman ni Lisa Tanas at ni Bangag yan. Tamang hinala. Ano, may kaso ba to? Ba't kayo magkikasing? So definitely, tinitignan yan kung sino yung mga bisita ni Inday. Paranoia na nga yan eh. Saltik ang tawag dyan. Diba? Oh, mga ano dito, mga psychiatric doctor and nurses. You know that? Ano ang nangyayari sa setting? 'Di ba? Lalo na diyan. Pavilion 8-9 ba 'yan diyan sa
kalimutan ko na 8 ba or 9 sa Manda, di ba? Nakikita niyo, di ba? Ano ang mga pasyente diyan? Sila ay biktima ng pulburon o problema, whatever. Pero mostly na mga, kahit dito sa Jamaica, biktima sila dahil sa pulburon, dahil sa kabangagan, dahil sa kahinaan ng kanilang loob, nasadlak sila sa ganong klaseng pagsisinghot. And now what? Anong ibig sabihin nito? Tamang hinala. So, dahil si Bangag, hindi yan natutulog ng tama. At si Lisa, nagbabartik yan. So, ang iniisip nila, Inday. Marika, ano naman pasabog ni Marika? Kaso. Fabricate crime. Ganon yan. So, iniisip nila, sino kaya ang bisita ni Inday Sara? Tignan natin, ipa-spy natin. Sila ang tunay na spy. Sila ang tunay na mapaglabag sa batas. Ano ang kaso ni Sara? Bakit ikikasing ito? See? Nakita niyo mga kababayan, kung kaya nilang magpaikot-ikot sa bahay ni Sara na ito ay vice president pa, yung bahay ninyo kayang ibang bangbang anytime pag ginusto nila. Kaya sabi ko na sa kadiliman ang Pilipinas dahil ang presidente nyo na nandurugas, na nagnakaw din ng boto ninyo, ayan, nandyan paulit-ulit sa affidavit ni Atty. Glenn Chong, ay mga ngagba. At gugurgurin kayo isa-isa. O, sige nga. Yung mga nanonood dito na mga sarado utak. Imagine nyo, kung hindi bangag si Marcos Jr., ang tagal nyo umihiyaw na ang bigas, 50, 65, nang in-interview. Hindi namin alam yan. Ang sa amin, 29 lang sa Kadiwa. Maniniwala pa kayo kay Bangag? Tinanong siya during the bagyo. O siya, anong masasabi mo sa bigas? Ganyan, yung presyo ng bigas. Ano sabi niya? Ay, ang sa amin, 29. Anong sa amin? So, sa kanila lang? So, sa Pilipino, ano yung nire-refer niya sa amin? Yung sa Kadiwa na available lamang sa isang kanto, 2 kanto, 3 komunidad. Si Bangag. Amy Marcos, ang kapatid mo, Adictos Benedictos. Huwag ka na magtakip-takip sa kapatid mo. Ulitin ko, mga kababayan. Okay? Dahil yung video na nirelease ko, alam yan ni Senator Amy bago ko inirelease. Wag na tayo maglokohan. Senator Amy, alam mo, may idea ka, may nagsabi sa'yo, yung video ay alam na alam mo bago ko i-release. Ano ang sabi mo dyan? It just so happened, hindi ikaw ang first hand. Hindi ikaw ang nakakapture ng video na yan. Ano sabi niyan, mga kababayan? Bukelyahan na ito, nabukelya ko naman na ito eh. Matagal nang hinahanap mo yung video na yan, Amy. Kasi gagamitin mo para mo sa kapatid mo na kapag hindi gumawa ng... Actually, maganda yung sinabi. Nagagamitin mo yung video na yan na kapag si Marcos Jr. ay magpakabangag-bangag, papanakot mo sa kanya. Parang anong tawag dito? Nakakasyokot na talaga sabi ni Dang. Di ba? Iba-blackmail mo na actually white mail eh. Kasi, sabi, magprangkahan ka tayo, buha ka ng ina, ang dami kong time ngayon eh, kahit isang araw tayo magbablog. Okay? Iba-blackmail mo na kapag si Bangag ay sumuporta o gumawa ng kabangagan, ang sasabihin mo, ito Bongbong, gusto mo bang i-release ko to? Pero wala kang balak i-release. Sa mo maganda yung intention mo eh. You know? Nung narinig ko yun, maganda yung intention mo, para nga naman, dahil, kung wala tayong alam, kung tayo mga Pilipino na walang alam sa loob, di ba? Walang mga puting ahas, di ba? Wala tayo tagagamong, pero ito ang gusto kong iparating sa iyo, sa inyo. Iba-blackmail daw niya na, Kuting, gusto mo ba ilabas ko yung video? Wag mong i-appoint yan si Michael Ma, kasi smuggler yan.
At yung kapatid ni Lisa na si Martin Araneta, nakikialam din sa Bureau of Customs. Nakalagay yan sa report ni Clarita Carlos noong 2022. O yan, wag mo i-appoint yung mga yan, o ito, ilalabas ko yung video. Mga kababayan, ito ikalat nyo sa mga nakakanood sa akin, lalo na yung mga vlogger na katulad nila, sino ba? Yung mga kakampi ng bayan, sila Jojo Connect. Labas na to, sila PH Update. Okay? Labas na to, mga kapalangga. Alam ni Amy Marcos ang video bago ko ilabas. Okay? Hindi niya lang kayang pigilan. Hindi po yan, ako lang ang nakakaalam. Maraming nakakaalam niyan. Even ang circle ni Amy Marcos. Kaya alam ni Amy na ang video niyan ay authentic. Alam din ni Amy Marcos na yan ay na-authenticate. Hindi niya lang kayang pigilan ang ngangabels ko at mga kamay ko para ipakita yan sa inyo. Huwag na tayong maglokohan. Ngayon, Amy, alam mo ang kinagagalit ko lang? Ang kinagagalit ko ngayon sa moment na ito, dahil gustong ipagurgor pati anak ni Inday. The moment, itong mga batang walang kamalay-malay, okay? Gusto nyong ipagurgor. Ngayon, Amy, manindigan ka. Sabihin mo na nagsisinungaling ako na hindi mo alam yung video na yan. I challenge you. I think araw-araw ka tina-challenge. Di ba? Huwag tayo maglokohan dito, Manang. Gusto mo na malinis yung pangalan mo? Huwag na tayong maglokohan. Hindi ako magsisinungaling dito. Sasabihin ko at hindi lang isang tao, 2 tao, 3 tao ang nakakaalam na alam mo na ang video ay lalabas. Galit ako kasi yung pagbambaboy niyang kapatid mo at ng pamilya ni Lisa Tanas at ng pinsan mong Romualdez kay Inday Sara ay hindi nakatanggap-tanggap sa lipunan pangbababoy lahat sa amin. Isit kayo? Ano pa siling ni Inday? Bukod pa rito, kamakailan lang ay may... nabasa ko na pala yan. Ano sabi ni Inday? Diba, may pumunta, may nagkikasing nga daw sa bahay. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!